minamahal, buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan. Brother Yon, kindly pakibuksan ito pong Book of Mark, Book of St. Mark chapter 10 verse 46 up to 52. Mga minamahal, praise God. Atin po itong basahin, mga minamahal kapatid. Ito po ay napakahalagang aralin. Ang sabi po dito, at nagsidating sila sa Jericho, at habang nililisan niya ang Jericho, nakasama ng kanyang mga alagad at ng lubhang maraming mga tao, ang anak ni Timeo na si Bartimeo na isang pulubing bulag. Sabihin po niyo, pulubing bulag. Ay nakaupo sa tabi ng daan. At nang marinig niya ang yaoy si Jesus na Nazareno, siya'y nagpasimulang magsisigaw at nagsabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At siya'y pinagwikaan ng marami upang siya'y tumahimik. Datapwat siya'y lalong sumisigaw. David, ang sabi ko niya, mahabag ka sa akin. Anak ni David, mahabag ka sa akin. At tumigil si Jesus. At sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, laksan mo ang iyong loob, ikaw ay magtindig, tinatawag ka niya. At siya, pagkatapon ng kanyang balabal, kanya pong itinapon ng kanyang balabal, ay nagmadaling tumindig at lumapit kay Jesus. At sumagot sa kanya si Jesus at sinabi, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Sabihin po natin yung kapatid, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Nagtanong ang Panginoon, ang sabi ko niya, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? At sinabi ng lalaking bulag, Rabboni o Guro, na tanggapin ang aking paningin. Mga minamahal, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang Diyos ang siya pong magpala sa kanya pong mga buhay at nananasalita. Ang ating mahal na Panginoon, kapatid, siya po'y pumasok sa lugar po ng Jericho. Siya po'y nanatili po doon. At nung mga minamahal, palabas na at paalis na po ang ating Panginoon doon po sa lugar ng Jericho, isang bulag, kapatid, na nagngangalang Bartimeo, na siya po ay sumigaw ng malakas. Ang sabi, Jesus, anak ni David, kahabagan mo ako. Have mercy on me. Siya po'y sumisigaw, mga minamahal. At pinagbawalan po siya ng mga tao doon dahil masyado siyang maingay. Masyado siyang nagsisigaw. Masyado niyang kinukuha ang atensyon ng Panginoon. Kaya pinagbawalan po siya. Ang sabi po, tumigil ka. Marahil sa Kapampangan, pahinawa ka, kaya patugot ka ken, kaya ka gugulis sa ken, masyado ang masigla. Kaya makanyaning sinabi na kay uwi ka Kapampangan. Pero mga minamahal, imbes na magpatigil ang bulag na ito na si Bartimeus, ang ginawa ko niya, lalo pa siyang sumisigaw at nagsisigaw ng malakas. Hindi po siya nagpatigil. Hindi po siya nagpaawat sa mga tao po na nandoon. At doon po sa ginawang yon ni Bartimeus, kapatid, dahil masyado siyang nag-iingay, dahil meron siyang kailangan sa Panginoon, na gusto niya ng kagalingan na nagbubuhat sa ating Panginoon, doon po niya nakuha ang atensyon ng Panginoon. Kaya sa paglalakad ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ay tumigil. At ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, tawagin ninyo siya.
At nung inutusan ng Panginoon ang kanyang mga alagad, pinuntahan itong si Bartimeus. Ang sabi po nila, tumayo ka dyan, tinatawag ka. Ang ginawa ni Bartimeus, kapatid, ang kanyang balabal, ito'y kanyang itinapon, kapatid. At pumunta sa ating Panginoong Hesus. Ang tanong ng Panginoon, ano ang kailangan mo? Ang sabi po mga ilang, ano ba ang ibig mo na gawin ko sa iyo? Sumagot si Bartimeus, kapatid. Ang sabi po niya, natanggapin ko muli ang aking paningin. Ang sabi ng Panginoon, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano po ang makukuha po natin dito, kapatid, na mga aral? Unang-una, mga minamahal, hindi po nagpatinag o hindi natinag itong si Bartimeus. Bagamat marami po ang nagsasabi na tumigil ka sa iyong ginagawang yan, pero hindi po siya tumigil, kapatid, dahil meron po siyang pananampalataya. Dahil narinig po niya, mga minamahal, patungkol sa ating Panginoon, bagamat hindi po siya nakakakita, mga minamahal. Binuksan ng Panginoon ang kaisipan o ang spiritual ni Bartimeus, kaya nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon, kapatid. Ang sabi po ng mga tao, tumigil ka. Marahil, kapatid, sa mga Kristiyano na kasama po natin ngayon, merong mga nagsasabi sa atin. Meron sa mga pamilya po natin na tumigil ka na dyan, wala ka namang makukuha dyan. Tumigil ka na lang, tipo ka na lang, tulungan mo na lang ako, ngayon araw ng linggo, tulungan mo na lang ako, magbomba ka na lang, maglalaba tayo. Ganun marahil ang sinasabi po ng inyong mga kanya-kanyang asawa. O kaya naman sinasabi, tumigil ka na lang na magsimba. Samahan mo na lang ako dito sa aking negosyo. Dito, mayroon kang sahod, doon wala ka namang makukuha. Marahil meron pong mga ganong sitwasyon, kapatid, bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon. Subalit mga minamahal, kagaya po ni Bartimeus, na isang bulag, mga minamahal. Actually, si Bartimeus, hindi po siya inborn na bulag. 5 years old, kapatid, nung mawalan po siya ng paningin. Kaya magmula po noon, mga minamahal, siya po ay naging beggar. Siya po ay namamalimos. Isang bulag na namamalimos, kapatid. Humihingi ng tulong sa mga tao, kapatid. Pero mga minamahal, nagkaroon po siya ng pagkakataon dahil po sa habag at biyaya ng Diyos, kapatid, tinanggap muli ni Bartimeus ang kanyang paningin. Nagsisigaw, kapatid. Marahil mga minamahal, ganyan ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Marahil sinasabihan tayo, dinidiscourage na tayo na huwag ka nang umaten dyan. Pero mga minamahal, sa ating pagpapatuloy, kapatid, nakikita po natin, mga minamahal, ang bunga ng ating pagtityaga, ang bunga ng ating paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, ang ating beloved Sister Casey na nagpatuto kanina, mga minamahal, sa totoo po niya, ang hindi na po niya nabanggit, kapatid, ang kanyang karamdaman, lumaki po, na napakalaki po ang kanyang tiyan, kapatid. Ang kanyang mga binti ay lumaki, lumpo na po siya, hindi na po makalakad, dinadala lang po doon sa CR upang siya po ay alalayan, mga minamahal. Marahil, kapatid, ganon ang mga sinasabi po ng mga kapitbahay nila na walang mangyayari dyan. Pero kapatid, ang ginawa po nila, hindi sila nagpatigil sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Buong pamilya naglingkod sa Panginoon. Ano ang ginagawa ng Diyos? Nakita po ninyo, kapatid, siya po ay magaling na po, mga minamahal. Napakaganda na po ng itsura ng ating lahat na kapatid. At hindi lamang po yun, siya po ngayon ay ginagamit pa bilang isang mga awit ng ating
pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yan, kapatid, ang ating pagkakama. Pero kapatid, ang sabi po, mga minamahal, ng banal na kasulatan, ang tinanong siya ng Panginoon, ano ba ang gusto mong gawin ko sa iyo? Yan ang tanong ng Panginoon. Marahil sa umagang ito, kapatid, meron kayong mga problema. Marahil meron kayong karamdaman kagaya ni Bartimeus. Marahil meron kayong mga problema na wala kayong pambayad ng tuition fee ng inyong mga anak. Mga minamahal kong kapatid, ang Diyos ay narito, kasama po natin ang ating Panginoon. Huwag ka, mga minamahal, mahihiya. Sabihin mo kung ano ang pangangailangan mo sa ating Panginoon at loloobin ng Diyos, kapatid. Yan po ang solusyon ng ating Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Nung tinawag po siya ng kanyang mga alagad ng Panginoon, ang sabi, tumayo ka dyan, at pinatatawag ka niya, ang sabi po. Ano ang ginawa po ni Bartimeus, kapatid? Ang ginawa po niya, kanyang kinuha ang kanyang balabal at itinapon. Ano kaya ang kahulugan nun? Bakit itinapon? Pwede namang lumapit siya sa Panginoon at ang balabal niya ay manatili na nandun sa kanyang katawan, kapatid. Mga minamahal, ang balabal na yun ang kasama ni Bartimeus, kapatid. Ang balabal na yon, mga minamahal, yon ang nagko-cover kay Bartimeo upang hindi po siya masikatan ng grabing sikat ng araw sa kanyang pamamanigos. Ang balabal na yon, kapatid, ang siyang nagbibigay protection sa katawan ni Bartimeus kung malamig ang panahon. Pero kapatid, bakit kanyang itinapon ang kanyang balabal? Dahil, kapatid, nananampalataya itong si Bartimeus dahil pinatawag siya ng Panginoon, sugradong pagkagalingin siya ng Diyos at sugrado hindi niya kailangan ang kanyang balabal dahil magkakaroon na po ng kawakasan ang kanyang paggawa na pagpapalimos dahil bibigyan siya ng pagpapatan ng paningin ng ating Panginoon. Amen? Amen. Marahil, kapatid, meron pong ang bawat isa ay meron kanya-kanyang balabal sa mga sandali ito. Meron ka bang balabal ng karamdaman? Balabal ng problema, kapatid? Mga kapatid, manampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung noon, kapatid, pinagaling itong si Bartimeus. Kung noon, ang mga lumpo ay pinagaling ng Panginoon. Kung noon ang mga pipi ay pinagaling ng Panginoon, ngayon din po, kapatid, ang Diyos ay nagpapagaling dahil ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi nagbabago sa noon, ngayon, at magpakailanman. Kung noon siya magpagaling, ngayon din po, araw ito, magpapagaling ang Panginoon. Amen? Palagpakan po natin ang Panginoon. Everyone say, praise the Lord. Kaya po, mga minamahal, yun po ay nangyari kay Bartimeus. Mayroon siyang pagkabulag sa physical. Pero hindi yun, kapatid, ang pinakamahalagang bagay na nangyari kay Bartimeus. Si Bartimeus, siya po'y nakakita at the same time, binuksan ng Diyos ang kanyang bulag na espiritual dahil naglingkod siya sa ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga minamahal ko, kapatid, ito ang problema ng mga tao. Ito ang problema ng mga tao na hindi naglilingkod sa Diyos, kapatid. Ito ang kanilang problema na hindi po nila alam na sila po ay mga bulag. Mga kapatid, sino po ba ang bulag sa mga sandaling ito sa physical? Mayroon po ba? Wala po. Mga duling, mayroon po ba? Wala rin po. May mga muta. Marami. Pero
minamahal, hindi po natin alam. Ngayong mga iba sa atin, hanggang sa ngayon ay bulag pa rin. Bulag pa rin ang kanilang espiritual, mga minamahal, na kinakailangan po yan, na yan ay buksan ng Panginoon upang sa ganon, kapatid, makita mo ang kaliwanagan. Maraming umaaten, kapatid. Marahil, huwag po kayong magagalit. Marahil, kapatid, narito po ang ilan dahil lamang po sa imbitasyon ng kanilang mga kaibigan. Nakakahiya naman kay Kumaring Nida, aaten ako. Nakakahiya naman kay Consial Noel, aaten ako. Kapatid, that is tantamount that you are spiritually blind. Bakit, kapatid? Dapat sana, mga minamahal, ang ating paglingkod sa Diyos hindi po nakaangkla sa mga kaibigan po natin. Ng ating paglilingkod sa Diyos hindi po nakaangkla kay Noel Castro na kaya ikaw ay umaaten dahil nahihiya ka, kapatid. Huwag nawa mangyari, mga minamahal. Kapag gano'n ang ating paniniwala, hanggang sa mga sandaling ito, kapatid, nakakalungkot mang sabihin, but still, you are spiritually blind, mga minamahal. Ang dapat gawin mo, mga minamahal kong kapatid, hallelujah, ikaw ay tumawag sa Panginoon na ang Diyos, buksan ng Panginoon ang iyong spiritual na paningin, kapatid, upang sumilay sa iyo ang kaliwanagan at ang ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Ano po ang sabi, kapatid? Dito po sa Matthew o 2 Corinthians chapter 4 verse 4, maliwanag po ang sabi po ng Biblia. Ano po ang sabi po dito, kapatid? Na binulag, pakinggan po ninyo, na binulag ng Diyos. Tingnan po ninyo, small d. Hindi po yun ang Diyos natin. Ang Diyos na ito na small d, ito po ay walang iba kundi si Satanas. Ang sabi po dito, binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Ibig sabihin, kapatid, yung pong mga tao na hindi sumasampalataya, na ayaw sumampalataya sa Panginoon, ang kanilang mga pag-iisip ay binulag ng Diyos ng sanglibutan nito na walang iba kundi si Satanas upang ano? Upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen? Amen. So nakuha po ninyo, kapatid. Ang kalaban pala natin na si Satanas, pilit na binubulag ang ating mga pag-iisip. Pilit na tinatakpan ni Satanas ang ating mga pag-iisip, maging ang ating spiritual, kapatid. Upang sa gayon, ang kaliwanagan daw ni Kristo ay huwag sumilay sa bawat isa. Yun pala ang gawa ng Diablo, kapatid. So, ibig sabihin, mga minamahal, kapag hindi ka pa naniniwala ng ating Panginoong Jesucristo na siya lamang po ang daan, ang katotohanan ng buhay, ibig sabihin nun, bulag ka pa rin sa espiritual. Mayroong mga nangangaral, kapatid. Sabihin ba natin na hindi po siya tunay na mangaral ng Diyos? Napakarami po niya mga kongregasyon buong daigdig. At ngayon, pinaghahanap siya ng patas. Kilala po ninyo?
si Kibuloy. Anong sabi po niya, kapatid? Siya po ang daan, katotohanan at ang buhay. Kung hindi po tayo dadaan sa Kanya, hindi tayo maliligtas. Pinalitan yung pwesto ng ating Panginoong Jesucristo. Siya na po ngayon ang nagmamay-ari po ng universe. Siya na po ngayon ang nagmamay-ari ng ating kaluluwa, kapatid. Bakit nangyari yon? Ang dami po niyang na-convert, mga minamahal. Maging ang mga miyembro po niya, kapag sinasabi po niya na siya ang way, truth, and the life, ang sabi po ng kanyang mga kasama doon po sa programa po niya, Amen, Amen. Anong nangyari? Alam po ba ninyo kung sino ang sinasabi ko po? Kahit na mapanood ng mga miyembro po nila, huwag po natin silang pagalitan, kapatid. Bagkus, kaawaan po natin sila. Amen? Maging si pastor, kapatid, siya po'y ating pong ipanalangin. Nawa, buksan ng Diyos ang kanyang pangunawa. Dahil, kapatid, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang kanyang pag-iisip, mga minamahal. Hallelujah! Kaya po, kapatid, sa totoo po nito, sinubaybayan ko po ang pastor na ito, mga minamahal. Siya'y palaging nag-aayuno. Payat na payat po siya noon. Nagkukwento po sila, nagpupunta sila ng gawain. Meron po silang tama raw. At sa kanilang paglalakbay, nagpupuri. Kapag na-invite po siya, dito po sa dako ng Tarlac, nalit lamang po ng 5 minutes ang mga kapatiran. In-invite po siya sa isang okasyon, ewan ko, anniversary po yun. Nalit lang po ng 5 minutes. Ang mga miyembro, ano po ba ninyo? Umalis po siya. Ganun po ka-stricto itong mga naroon na ito, kapatid. Pero anong nangyari? Hindi po niya nabantayan ang kanyang sarili. Nagkaroon po siya ng pagmamataas sa kanyang sarili. Nagkaroon po siya ng pride, kapatid. Ikaw ba pumapayag ka na siya nagmamayari ng kaluluwa mo? Ako hindi, ayaw ko. Amen? Dahil, kapatid, ang ating kaluluwa, ito'y nakaangkla sa ating Panginoong Jesucristo at ang ating Panginoon. Kapag nakaangkla ang ating kaluluwa, hindi na pamamayaan ng Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya salamat sa Panginoon. Noon po, mga minamahal, ganun po. Binulat ng Diyos ng sanglibutan ito ang ating pong mga pag-iisip. Noon po, kapatid, meron mga nito gawain. Humahayo po sila sa aming bahay. Kapatid, ang sabi ko sa kanila, huwag na ninyo akong babalikan. Ayaw ko. Kasi Katoliko ako. Yun ang sabi ko. Hindi lamang po Katoliko, saradong Katoliko pa ang sabi ko. At hindi lamang saradong Katoliko, nakakandado pa. Yun ang sabi ko po noon. Ang sabi ko, kung saan ako namulat, doon ako mamamatay. Ang sinabi ko pa nga noon, hindi ko pa nga nagagawa ng gusto ang aking pagka-Romano Katoliko, ahanap na naman ako ng bagong sasapihan. Hindi ba ganon? Ganon ang ating mga filosofiya, kapatid. Sarado ang ating mga pag-iisip. Sino ang may gawa nun? Ang sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ng sanglibutan ito, walang iba kundi Satanas. Kanyang pilit at tinatakpan ang ating mga mata, hallelujah, ang ating mga pag-iisip, upang sa gayon, ang Ebanghelyo ng Panginoon ay huwag sumili sa atin, sa labas sa ating Panginoon, ang Diyos, ang siyang nagkalis ng takip na yan, upang sa gayon,
paliwanag ng Panginoon ay sumilan sa bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sabi po dito sa John chapter 3, verse 19 up to 22, kapatid, ano pong ating mababasa po dyan? Ang sabi po dito, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan. Sino po ang ilaw? Ang ating Panginoon Yesus. Ang sabi po dito, naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw. Totoo yan. Mas pinipili pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw. Amen. Umikot ka dyan, kapatid. Mag-invite ka ng mag-invite. Umikot ka sa Northville. Mag-invite ka ng mag-invite. Umikot ka sa San Vicente o maging sa Sitio Lahar. Umikot ka ng umikot, kapatid. Mag-imbita ka ng mag-imbita. Nag-invite ka 100. Yung isa, siya po ang pumunta na pilitan pa. Amen po ba? Pero mga minamahal, kung maglalagay ka doon ng bulahe, kapupangin niya tayo niya. Hindi kang... Ha? Supada. Tupada. Mamili kang sabong ka rin. O kaya mamili kang saklain. Kaman mag-impita, tatagla. Bakit? Kasi kapatid, mas pinili po ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw ang ating Panginoon. Amen. So, totoo ang Biblia. Amen po ba? Kaya po, salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos, kapatid. At isa po kayo ngayon sa miyembro po ng The Amazing Grace of Jesus Christ na binuksan ng Panginoon ang ating pong mga paningin, yung spiritual po natin na pagkabulag, yan po, kapatid, ay binigyan ng liwanag ng Panginoon at sumilay ngayon ang tunay na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen! Pero kung hanggang ngayon, kapatid, kahit na umaaten ka na rito, naniniwala ka pa rin na maliligtas ka ng iyong sariling gawa o mabubuting gawa, I'm sorry to tell you, my beloved, bulag ka pa rin, kapatid. Ang sabi ng banal na kasulatan, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili dahil ang sabi ng Biblia, tayo lahat ay makasalanan, walang matuwid, wala kahit isa. Kung gayon, kapatid, kung walang matuwid, pasensya na kayo, nag-a-abroad. Kung walang matuwid, wala kahit isa, ibig sabihin nun, kapatid, kandidato ay tayong lahat. We are all candidates doon po sa impyerno at sa dagat-dagat. Pero salamat sa Panginoon, mga minamahal. Akala ko binuksan na ng Diyos ang aking pangunawa. Partly lang pala, partly. Kung ito po, mga minamahal, ay nakatakip, nakabukas lang pala dito, kapatid. Imagine, more than 30 years, yun ang aking paniniwala. Pinipreach ko pa, kapatid, na kinakailangan mong ipagtrabaho ang iyong kaligtasan dahil ang kaligtasan ay kanya-kanya, ang sabi mo. Hindi ka maliligtas ng tatay mo o nanay mo kapag nagkaroon ng rapture, lumilipad ang tatay mo, ahawak ka, lundag ka, awakan mo sa sapatos niya. Hindi ganoon pala, kapatid. Hindi po natin kaya gawin yun. Pero ngayon, kapatid, salamat sa Panginoon. Ngayon, binuksan ng Diyos ang ating pong mga pag-unawa na tayo'y maliligtas, hindi sa ating mga mabubuting gawa na ating pwede ipagyabang,
bagkus maliligtas tayo dahil sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Amen? Amen. Patuloy ang basa, kapatid. Sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kaya ayaw po nila ng ilaw kasi masasama ang kanilang mga gawa. Of course, kung ang gawa mo mga minamahal ay masasama, hindi ka pwede sa ilaw. Amen po ba? Pero mga minamahal, kung ang mga gawa mo, kapatid, hallelujah, yun po ay gawa ng Santong Espiritu sa buhay mo, mga minamahal. Of course, gusto mo palagi na ikaw ay nasa ilaw, mga minamahal. Kasi kapatid, kapag mga minamahal, ayaw mo sa ilaw, ang sabi ng Biblia, hindi po ako nagsabi, huwag kang magagalit sa akin. Kung gusto mo magalit ka sa salita ng Diyos. Ang sabi po ng minamahal, dito po kapatid, kaya ayaw mo ng ilaw dahil masasama ang iyong mga gawa. Amen? Patuloy yung basa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw. Ilaw po ninyo? Napupuot ka raw sa ilaw. Pag gumagawa ka ng masama, nagagalit ka sa Panginoon. Kasi ang ilaw ang Panginoon. Amen? Napupuot ka ba na sa Panginoon? Galit ka pala sa Diyos, kapatid. Huwag kayong magagalit sa akin. Salita po yan ng Panginoon. Amen? Palapakan mo muna natin sa Panginoon. At hindi lumalapit sa ilaw. Kaya hindi ka lumalapit sa ilaw kasi nga, natatakot ka. Amen? Upang huwag masaway, ma-review ang kanyang mga gawa. Kasi mga minamahal, praise the Lord, kapag gumagawa ka ng masama, yung tinatago mo yung kalokohan mo, kapatid, kapag nagsalita rito ang preacher, tatamaan ka, akala mo, pinanilingan ka. Amen po ba? Yun ang sabi ko rito upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Kasi marireview ka Kapag sinabi po rito na huwag kang maglalasing dahil ang drunkards, kapatid, mga drunkers, yung palaging lasing, ano po sabi ni Pablo? Hindi ka magmamana ng buhay na walang hanggan sa langit. Minsan, gusto ko lang iklaro ito. Nung nag-praise ang aking anak, na ang alak hindi masama, kaya narinig na isa, ay, uminom na naman, uminom. Kasi hindi naman tao masama ang alak. Totoo kapatid, per se, hindi po masama ang alak. Kasi nga po, nung nagkaroon po ng kasalan, kapatid, mismo ang Panginoon, gumawa siya ng alak. Amen po ba? Kaya nung, ano po sabi po ni Pablo kay Timoteo, kung masakit ang sikmura mo, uminom ka ng alak. Pero hindi sinabi na magpakarasi ka sa alak. Marahil, kung masakit ang tiyan mo kasi meron pong alcohol yun, minsan lang, para mainitan ang sikmura mo. Pero, period na yun, huwag na. Ang sabi mo yan, pero ka araw-araw lasing ka, parang hindi ka pa Kristiyano po yan. Akala ko pa Kristiyano nito, malasing na naman. Di ba? Ganon. Kapatid? Amen? Hindi po yun ang ibig sabihin ni Pablo. Ang ibig sabihin ni Pablo, mga minamahal, hallelujah, na kapag masakit daw ang sikmura, kasi inano ko si Timoteo, sumunod kay Timoteo, kung sumasakit ang sikmura mo, uminom ka ng alak. Pero hindi sinabing isang case na beer or dalawang rodorokme. Alam mo ninyo rodorokme? Baliktarin mo rodorokme. Mahilig kayo sa Facebook yan Kung Marvin, Binmar. Di ba? Binabaliktad? Di ba? Yung Noel, ginagawang Leon, binabaliktad. So, rodorokme. Mga minamahal, hindi po ganon. Ang sabi ng Biblia, kapatid,
Huwag nasahin ang bawat isa na kayo'y mga lasing sa mga iniinom na alak, bagkus nasahin ninyo na kayo'y mga lasing sa Santong Espiritu ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Tuloy yung basa yun. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Of course, kung gumagawa ka ng mabuti, ng katotohanan, anong ginagawa mo? Siyempre, lumalapit ka sa Panginoon. Pero kung gumagawa ka ng kalokohan, kapatid, lalo na kung unbeliever ka pa, ayaw mo sa Panginoon. Kasi, marirebuke ka, masasaway ka. Kala mo pinarinig ka, pero hindi ikaw. Hindi ka pinariringgan. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Praise the Lord. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagsiparoon si Jesus at ang kanyang mga nagasulpay ng Judea at doon siya. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ulit talata, kapatid. Matthew chapter 13, verse 13 up to 18, kapatid. Ano kung sabi ko dito? Mismo ang Panginoon ang nagsasabi po nito, kaya sila'y pinagsasalitaan ko ng mga talinghaga. Ang Diyos mismo ang nagsasalita po nito. Sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nakakakita. Nakikita po nila daw, tumitingin po sila, pero hindi sila nakakakita. Kasi meron po sila tinatawag na spiritual blindness. Amen? They are spiritually blind. Sila po ay bulag sa spiritual. Tumitingin sila, pero hindi raw po sila nakakakita. At nakakatikinig ay hindi sila nakakarinig. Ibig sabihin, kapatid, nakikinig nila ang salita ng Diyos, pero hindi po nila naririnig. Ano po yun? Papasok dito sa kanan, lalabas po sa kaliwa. So, totoo ang Biblia. Amen po ba? Amen. Totoo. Kahit hindi ko sabihin ito, totoo ang Biblia. Kasi totoo eh. Hindi ba ganon ang ginagawa ng mga tao? Hindi sila nangakaunawa. Kahit na ang gawin po natin, mangarap na salita ng Diyos, hindi nila naunawaan. Bakit? Kasi po tinatakpan nga, kapatid, na Satanas yung kanilang pag-iisip, kapatid. Dahil yung kanilang puso ay kumapal na, pinakapal na, kapatid. Amen. At ang sabi po, at natutupad sa kanila ang hula ni Isaias. Anong hula ni Prophet Isaiah? Na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig ay sa anumang paray hindi ninyo na pag-uunawa. Naririnig ninyo, kapatid, pero hindi ninyo naunawaan. Narinig ninyo ang patungkol sa doctrine of grace, pero hindi po ninyo naunawaan. Amen po ba? Narinig po nila, pero hindi nila napapag-unawa. Totoo ang Biblia, kapatid. Totoo ang salita ng Diyos. At sa pagtingin ay inyong makikita at sa anumang paraay hindi ninyo namamalas. Diba? Sapagkat, ito po sinasabi ko, sapagkat kumapal ang puso ng bayan ito at mahirap na mga karinig ang kanilang mga tenga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, tinakpan ang kanilang mga mata sa katotohanan. Baka sila'y makakita ng kanilang mga mata at mga karinig ng kanilang mga tenga at mga kaunawa ng kanilang puso at muling magbalik loob at sila'y aking pagalingin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa Old Testament pa po pala, kapatid, ayon kay Prophet Isaiah, nakahula na po yun, kapatid. Kumapal na ang puso ng tao. Amen! Nakikita na ang katotohanan, pero kapatid, hallelujah,
Pilit pa rin tinatakpan ng katotohanan. Ayaw tingnan ang ilaw, kapatid. Salamat na lang sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Dati-dating ating mahal na kapatid, beloved brother Alvin, kapag nagagaway na po tayo sa Norville, inaaniyahan ko po yan, kasama kanya mga kapatid sa laman, nagiinuman po yan. Amen. Pero kapatid, salamat sa Panginoon. Dahil binuksan ng Diyos ang pag-unawa ng Panginoon. Itong ating mahal na kapatid na ito. Bagamat nung una, ayaw pong sumama doon sa pagsamba, marahil nandun yung kanyang nahihiya po siya sa kanyang mga kapatid na makita na pumapalakpak. Kaya ang ginawa po niya, kapatid, nandun pala siya sa madilim na lugar, nakikinig ng salita ng Diyos. At ang sabi po ng ating mga kapatid, Mr. Lani, kanyang asawa, alam po ninyo, Brother Noel, hindi ko man po in-invite po yan. Pero bigla na lang po sumama. Bakit? Palakpak po natin. Bakit? Bakit bigla na lang sumama? Hindi naman siya in-invite na naman. Kasi kapatid, binuksan na po ng Diyos ang takip sa kanyang paningin. Nakuha ni Satanas sa langas sa Panginoon. Yun ang ginawa sa atin ng ating Panginoon. Amen, everybody, praise the Lord. Kaya magpatuloy po tayo, mga minamahal. Magpatuloy po tayo na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kapatid. Ito na po ang katotohanan, mga minamahal. Hindi po kami magsasali ng oras. Minsan pagod na pagod po tayo. Pero pinipil ko po na makapunta sa mga evangelism, kapatid. Bakit po? Ginagawa ko po yun, mga minamahal, dahil bilang pasalamat ko sa ating Panginoong Jesucristo na kami po, tayong lahat, hallelujah, ay pinagpala ng Diyos. Sumilay na ngayon ang tunay na ebanghelyo ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya po, kapatid, ano ang tanong ng Panginoon, hallelujah, kay Bartimeus? Ano ba ang gusto mong gawin ko sa iyo ngayon? Kapatid, kung tinanong ng Panginoon itong si Bartimeus, kahit hindi mo yan marinig, kapatid, i-claim mo yan. Tinatanong ka ngayon ng ating Panginoon. Beloved Sir Casey, sabi niya, sa ngayon ay nasa gitna ng pagsubok, kapatid, idulog mo yan sa ating Panginoon. At ang Diyos, kung loloobin ng Panginoon, yan po'y bibigyan solusyon ng ating Panginoon. Amen! Yan ang Diyos na ating nakilala. Ang Diyos ng ating mga magulang, mga minamahal. Siya ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, at ni Isaac, mga minamahal. Hallelujah! Siya po ang Diyos nila, Diyos nila Moses, Diyos ng mga propeta, at ang Diyos na ating pinaglilingkuran ngayon. Sabi po, ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran, kapatid, isa lamang ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon! Everybody say, praise the Lord! Kaya po minamahal, maglingkod po ang bawat isa. Ang sabi ng Biblia, ang magtitiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Mga minamahal, huwag na po ninyong hintayin pa. Ipahawak kayo sa mga text, mga minamahal. Ang gawin po ninyo, kapatid, araw pa lang ng Sabado, ng gabi, nagplansya ka na. Plansyahin mo na ang isusuot mo, kapatid. Araw ng linggo, madaling araw, kumilos ka na, bumangon ka na,